the many abuses, both yung human rights at I specifically yung pag-abuso sa paggamit ng pera ng Pilipino. At mainit din pinag-uusapan yung ating isinampang petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema, asking the court to declare null and void, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan natin ng napakaraming blank items sa final approved, ratified, signed, and filed bicameral conference committee report na siyang nagiging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. Of the 28 items that were left in blank, halos 241 billion pesos po ang halaga ng mga blankong yan. Kaya natin sinasabing unconstitutional because, as you know, it will be very difficult for the present administration, the Marcos administration, to come to the figure of having a 6.3 trillion pesos budget kung meron 28 items na blanco at merong 241 billion pesos na halagang nawawala. Paano ka nagkaroon ng sumang 6.3 trillion pesos budget for 2025? Lagi kong ginagamit na halimbawa, ang grade 1 student, tanungin mo 1 plus 1, sasagutin ka, tama ito, 2. Tanungin mo ng 2 plus 2, sasagutin ka, 4, tama pa rin. Pero kahit kayong magagaling at veteranong journalista at periodista, pati mga miyembro ng tinatawag nating new media ngayong hapon sa kwartong ito, tanungin ko kayo, 3 plus blank, mahirap sagutin yan. Pero yan ay nasagot ng ating mga mambabatas. Sa kung paano paraan, yan yung ating inaalam dahil nakita natin, ipinakita natin na blanco yung final approved, ratified, and signed bicameral conference committee report. Mahalaga na pag-usapan natin ito dahil pagbalik sa Mega Manila, ang dinadalang balita doon, nung tinatawag nating mawalang galang, hindi tayo nakikipag-away kung kanino man, nais lamang natin ituwid yung misinformation or malinformation, yung fake news na lumalabas. Ang nakalagay sa isang banner story ng isang kilalang broadsheet ay pinalalabas, pinag-utos ng Korte Suprema sa mababang kapulungan na ilabas ang kopya, the original copy of the General Appropriations Act. Mali. Ang kautusan ng Korte Suprema ay dalawang bagay. Ilabas ang original copy ng enrolled bill, iba po iyon sa General Appropriations Act. At ilabas yung original na kopya ng General Appropriations Bill. At ito ay nagbunsod dahil tayo ay nag-file ng motion to issue subpoena ducis tecum at obligahin ng Korte na ilabas ng mababang kapulungan yung original copy ng enrolled bill at yung original copy ng General Appropriations Bill. Why? Because Congressman Sid Ungab of the 3rd District of Davao, and more so President Rodrigo Roa Duterte, when we first presented this discovery, hindi namin kailanman sinabing may blanco sa GAA. Walang lumabas sa aming bibig na may blanco sa GAA. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratified, firmado at ifinail din ng miyembro ng BICAM kung tawagin diyan sa House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, 2024 around 4 o'clock in the afternoon. Magkaiba kasi yung GAA. Yung GAA, pag yan ay hindi mo pinirmahan, mananatiling GAB yan. Nagiging GAA siya from GAB pag pinirmahan mo. Pero bago ka maging GAB, pupuntahan mo yung pundasyon, yung Bicameral Conference Committee report. Pag yun ay ifinail na, dahil aprobado, pirmado, ratified, at ifinail sa House of Representatives Bills and Index Service, wala nang ibang pwedeng gawin doon kundi printing na lang nung tinatawag na enrolled bill. Kaya ipinapalabas natin yung enrolled bill. Nang sa ganun, makita natin, malaman at matuntun kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report. Sino yung makating kamay na naglagay ng mga halaga sa blankong yan? Mahalaga nating malaman yun dahil doon pa lamang
ay may krimen nang naganap. Yan ay falsification of a legislative document. Sapagkat pag natapos na sa BICAM, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng galawin kahit isang blankong item dyan. Malinaw yun. At nung naiipit na sila, una nilang sinabi na nagsisinungaling daw kami at sinabi naming may blanko sa GAA. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Makikita natin na to change the narrative and suit yung kanilang narrative. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Yun nga ang kini-question natin. Bakit nagkaroon ng halaga bigla doon sa GAA? Blanco yung Bicameral Conference Committee. At nung naiipit na sila, ang tinuturan na ng mga mambabatas sa mababang kapulungan, ang sinasabi na, yun daw po ay ministerial duty na lamang at ang naglagay ng mga halaga ay yung tinatawag na miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Staff o yung miyembro ng Committee on Finance ng Senado, tinatawag nilang Technical Working Group. Dito mo makikita kung paano tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ito. Nung sila'y ipit na, ang ituturo nila yung mararangal, yung matitino, yung mga tapat, yung mga honest na empleyado ng House of Representatives. Hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na merong maglalakas na loob na isang empleyado ng Senado o ng House of Representatives na makikialam sa blankong yan. Bakit? Malinaw sa ating saligang batas. Article 6, Section 24, pakicheck nyo na lamang. Malinaw yan, that all appropriations bill shall originate exclusively from the House of Representatives. Ibig sabihin, yung mga halal na mambabatas. So kung empleyado ka lang, wala kang otoridad. Kaya natin hinahanap kung kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga diyan sa blanco items of Bicameral Conference Committee report. Nais nating malaman. Babae ka ba? Lalaki ka ba? Taga-Malacanang ka ba? O taga-Kongreso ka? O marami sila? Ito ang ating dapat malaman sapagkat kailangan lahat ng Pilipino, kahit kayo, ay kasali sa usaping ito. Hindi para sumang-ayon dito sa aking inilalahad sa inyo. Kung hindi para magkaroon kayo ng sarili ninyong opinion, sarili ninyong paninindigan, sarili ninyong pananaw. Bakit kanyo? Era nyo yan. Era ng sambayan ng Pilipino yan. Era nyo ang linulustay sa maling proseso ng pagpasa ng tao ng budget. At yan ang dapat nating pag-usapan, hindi yung mga deflection, diversion, or continuing deception na ginagawa ng Marcos administration. Kagaya ng ano? Yung isa pang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit natin sinasabing ito'y huwad? Kukunin ko na rin ang pagkakataong ito. Malinaw din sa ating saligang batas. Article 11, Section 4 of our Constitution. Ang sinasabi, kung gagamitin mong behikulo o sasakyan papuntang Senado bilang impeachment, yung Article 11, Section 4, yung 1/3 ng miyembro ng mga House of Representatives ang pumirma para automatic transmittal na yung impeachment complaint, magiging articles of impeachment at tutuloy na ito sa Senado. Malinaw doon na dapat ito ay verified impeachment complaint. Anong ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Unang-una, ang nagtakda niyan ay ang ating saligang batas. Ulitin ko, Article 11, Section 4. Tumungo tayo sa kahulugan ng verified complaint. Tingnan po ninyo yung tinatawag nating rules of court. I believe that is Article 7, Section 4 of the rules of court. Ang nakalagay doon, para ka i-considera na isang verified complaint, dapat ito, unang-una, nabasa mo. Pag nabasa mo, kinakailangan maintindihan mo. Pangatlo, dapat ito ay base sa iyong personal knowledge o hindi kaya base sa authentic records. You have to help me do the math. Baka maaaring mali ang pag-unawa ko. Binibida nila, binabandera nila, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras na trabaho.
Sa isang oras, meron lamang 60 minutes. Kung babasahin mo yung 33 pages na verified impeachment complaint ang titulo nila, kung babasahin mo ng totoo, nanamnamin mo, iintindihin mo, bago mo pirmahan, dapat yan siguro tig sa 10 minuto. Sa isang oras, 6 na mambabatas lamang ang pwedeng pumirma. Sa 7 oras na trabaho, walang break, walang toilet break, walang lunch break, walang merienda break, walang break. Ang makakapirma lamang ay 42. Kung tig 10 minutes. Sabihin na natin mabilis sila, matatalino sila, at sadyang marunong mag-speed reading. Di gawin natin 5 minutes each. Kahit na 5 minutes each, 84 ang maximum na makakapirma. Saan galing yung 215? Therefore, hindi ito yung requirement na itinakda ng ating saligang batas na dapat verified impeachment complaint. Therefore, hindi ito pasok sa definition ng tinatawag nating rules of court. Therefore, hindi rin ito papasok sa definition ng verified impeachment complaint ng sariling rules of procedure ng House of Representatives. I think it's Article 2 or Article 3, Section 2 or Section 3 of the rules of procedure of the House of Representatives. So makikita natin yung patuloy na panawagan ng hakbang ng maisog to uphold, respect, and defend the Constitution. Hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan, kundi pagpus yung mga naninilbihan sa ating pamahalaan, yung mga elected, kahit na yung iba. So ito ang dapat nating maging usapin at lagi kong sinasabi tayong mga Pilipino, we should all come to a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. Kinakailangan na intindihan natin. The midterm election na to will serve as a referendum. Tayo ba ay sang-ayon sa 3 taong baluktot na pamumuno ng kasalukuyang administrasyon? Kung kayo ay masaya, pagbigyan nyo sila, ipagpatuloy nyo pa ng another 3 years. Kung kaya ninyong kumbinsihin ang sarili ninyo na mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayon kesa sa 1,000 piso ninyo 3 years ago, huwag ninyo akong tingnan, huwag ninyong tingnan yung mga Duterte certified senatorial candidates. Huwag ninyong tingnan ang hakbang ng maisog. Marami akong nakakaharap, nagpapasalamat sa serbisyo ating ginagawa na naghahatid ng mga tamang information at pinaglalaban ang karapatan nating mga Pilipino. Subalit, alam mo ninyo, dapat ang ating mindset para tayong isang pamilya na lahat tayo ay may pangarap na umunlad at umasenso bilang pamilyang Pilipino. Hindi natin pwedeng iasa lamang sa smaller segment, halimbawa yung isang pamilya. Hindi mo pwedeng iasa lamang kay ate, kay kuya, kay bunso na sana magtrabaho pa ng maigi para yayaman ang buong pamilya, matutulungan mo at nasa balikat mo ang magandang pag-asa ng ating pamilya. Ganon din sa ating bansa. Dapat dito tulong-tulong tayo. Hindi lamang ako, hindi lamang ang hakbang ng maisog, tayong mga Pilipino. We should all be willing to do our share in nation building, to help each other to experience both the joy, the difficulty, the challenges, and sufferings. So ito ang aking mensahe sa aking pagbisita muli dito sa Cebu at pakikisa sa gagawing indignation rally. Ito ang ating pag-usapan. Hindi yung mga deflection, diversion, and continuing deception of this administration para maiwasan nila itong anomalous, illegal, invalid, unconstitutional, and even criminal passage of the 2025 national budget. Huwag tayong lilihis sa totoong usapan. Ang totoong usapan ay ang anomalous and illegal and unconstitutional 2025 budget. Ang usapan pa rin ay ang inflation, ang patuloy na pagtaas ng kahirapan, ng kagutuman, ng kriminalidad at ng droga. Ito ang usapin. Huwag tayong palilihis, hindi yung patuloy na political persecution, hindi yung lagi na lamang sasabihin ang mga kasama ni Pangulong Duterte ay pro-China. Saan ka nakakita na mismong presidente o leader, kung leader ka mang may tuturing ng ating bansa, ang siyang naggagatong at higit pang pinapainit itong hidwaan sa kanyang isip sa pagitan ng Pilipino at ng bansang China.
Hindi dapat ganoon ang pananaw ng kahit na sinong national leader. Dapat yan ay pinagtutulong-tulungan natin to diffuse and de-escalate the tension there in the South China Sea. Sapagkat, lagi nating tatandaan, I think Article 117 of our revised penal code, yung panggagatong dyan sa issue ng South China Sea, that is also a criminal violation. Hindi ba? That is fomenting dispute with our neighbor, China. Paano na lang yung ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at mainland China? Paano kung sila ang makaranas ng retaliation? Hindi ng Chinese government, kundi ng mga Chinese. Pagkapikon, kursunadahin o paglaruan yung ating mga kababayan, paano sila? Sinong poprotekta sa kanila? Kaya nga sila nagpakalayo-layo para kumita ng marangal at higit na may oportunidad dahil hindi nila makuha nila yun. Tapos gagatungan pa natin. Di ba? That is inciting to harm. So ito dapat ang ating pinag-usapan, hindi yung kung ano-anong diversionary, hindi yung kung ano-anong patuloy na deception. And again, sabi ko nga din noong proclamation na rally ng Duterte approved and certified senatorial candidates, ang suka ang kalaban ng talisok, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang kalaban at tutulis sa mga nagbubudol na patuloy sa ating mga Pilipino. Magandang hapon. Open up for questions from the Freeman. Okay, I would like to ask questions from our Hakbang Maiso Cebu. Ano yung ma-expect namin later sa integration drive? Mayong hapon, no? Ako lang binisayon. Mayong hapon kanin yung tanan nga niya karon dinhi. Balikon ako, no, kagahapon doon nang press con. Pero balikon ako og subay kung unsa gyud ang maiso, no? Unsa ni siya kay daghang wala kay baw unsa ang grupo sa maiso, no? Ang hakbang ng maiso, dili ni siya usa ka partido, usa ni siya ka social movement, usa ni siya ka mass movement. Diin kini siya nahimugso niadtong panahon nga nahibaw-an sa atong kanhi Pangulong Rodrigo Duterte o ang iyang right-hand man na si former Cabinet Secretary Johnny Basco na dunay People's Initiative para uspon ang atong konstitusyon. Unya natawag itong hashtag nga Dabaweños are not for sale, no? Kay ang mga pirma sa mga tao aron uspon ang atong konstitusyon dunay bugti, no? Nga ayuda ba o unsa. Hangtod ni dako kay to siya nahimong hashtag The Filipinos are not for sale. So atong panahon na nahimugso ang hakbang ng maiso. Ang una ragid niya atong gustong buhaton maundang, no, o dili mapadayon ang People's Initiative. Pero tungod niadto naghimo sila og rally, ang first maisog rally January 28 dito sa Davao City. Nasundan sa ikaduha diri sa Cebu ug sa lain-lain pang bahin sa atong nasod. Diin dito sa nakita nga gianam-anam gyud nila og pagpahilom ang kaning gitawag og political dissent, no, mga dissenting opinions, no. Unya kami kay mga like-minded individuals man mi nagkahugpong mi dinhi sa Cebu, mga yano o ordinaryo raming mga lumulupyo nining atong probinsya. Ako si Jun Abines o si Attorney Eileen Caballes, no, who is the lead convener of the TAPS Coalition, the Transparency, Accountability, Peace and Security. Kana siya, ang TAPS Coalition are made up of professionals nga nag-advocate, no, anang upat ka prinsipyo nga mao'y gi-adapt pod sa hakbang ng maiso. Fortunately or unfortunately for that matter, kami 7 kabuok na assignan as maiso core group sa Cebu. Ako, di ay si Elmer Hugalbot, EB Hugalbot sa akong social media pages. Usasap ko sa 40 ka mga social media personalities nga gipatawag aning tri-committee. Kauban si John Abines, no? Aron na anin laging ilang fake news na or something. So karon, mangutana mo unsa gyud nakapaaghat namo, no, kay walay politiko nga nagpaluyo namo ani, no. Ang una yung nakapaaghat namo, no, ang red line nganong ni gawas na gyud mi ang pagpirma gyud sa unconstitutional, no, budol nga impeachment ni Bibi Sara. Dito na among nakalit og desisyon
nga magmugna mi og usa ka anti-impeachment caravan. Wala to siya media hype. In fact, daghan kaninyo din nga mataga media sa Cebu nga wala kay bawa to. Unya, tungod niya to very successful, more than 200 vehicles and about 500 motorcycles among nasabutan nga magpagawas na sad mi og dako-dakong rally kay daghang nang hangyo kay wa sila kaapil ato. Mao na karon nga instead nga anti-impeachment, 5 na ka issues nga giatubang karon sa atong nasod ang hinungdan o ang dapat natong istoryahan aning indignation rally kaning atong kayugot no sa mga issue nga nahitabo karon sa atong nasod against the impeachment, against corruption sa gikaingon na ni Senator Vic Rodriguez, ang foremost nga ebidensya na ang GAA question, ang oppression sa political dissent no sa mga maisog rallies atong una o kaning mga vloggers karon o mga political critics nga sadly out of the 40 nga gipatawag 37 of them no are incidentally aligned with the Dutertes no or sympathetic to the Dutertes. Unya ang tulo ra may takibaw og asa ilang alignment. Ang pikas na idaghan wa nila ipatawag. That's one. The rising crime rate no and then yung rising criminality because of the rampant use of drugs again. No? Makita nato sa social media, nakikita natin yan na gumagamit ng droga na naka-Facebook reels at naka-Facebook video. Kasi nga, iyon na nga, there were utterances by no less than the PNP chief himself na yung drug use is just for the economy para makakuha ng extra pay for overtime. I mean, ito talaga, we are now on the brink of being a failed state. That is why we need to speak out, no? Hopefully, this will be replicated in all parts of the country because Hakbang na Maisog has many chapters, no? About more than 10 chapters across the country. It has chapters overseas in Europe, in the US, in Japan, Hong Kong as well, no? So, we are very fortunate as well that when we set out, this is not a political campaign rally, no? But it will have its own political color, precisely because all the issues that we are putting forward have political solutions, mga polisiya nga dapat ipatupad. So that is why you will be expecting, as confirmed already, former President Rodrigo Duterte will be here as our keynote speaker. We sent out formal invitations to the office of the Vice President without any confirmation yet if she will be attending. We also sent out a formal invitation to incumbent Davao City Mayor Basti Duterte. We still haven't received any confirmation if he is attending. And then we also invited every one of the senators that are Duterte approved, no? The lucky 9, the Duterte 9 candidates. No? Si Atty. Vic ay nandito na. Congressman Marcoleta has already confirmed that he will be attending. Jimmy Bondok is here already. So we don't kasi nga this is a lightning rally. It was just 4 days for us to prepare. No? So we are expecting a crowd of about 15,000, but we're preparing for twice that. Okay? Okay. Simula nang nanalo si Marcos Jr., ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas pabagsak, palubog, negatibo. At lahat ng nagrarally simula sa Davao, Dumaguete, Tacloban, sa Luzon, talagang tinutugis, hinaharang at pinipigilan. Ang social media, isa sa pinakamaingay pag nagsasalita ka laban sa mga totoong isyo, tatawagin kang narco-vlogger, pogo paid vlogger, fake news peddler para lang patahimikin ka. Pag palagi kang nagsasalita ng opinion mo, tatawagin ka sa Quadcom, Tricom para ikulong ka. We are already